Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Siegado Hiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santisima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Ben Idira Ecclesia Jr., King of all kings, Master Ben Braicolo Jr., Divine Grand Master Ben Madron Ecclesia the First. Pizza 5 po ngayon, buwan ng Setyembre 2020. Ngayon mga kapatid, ipagpatuloy ko po ang pagsasalaysay sa inyo patungkol sa talambuhay ng aking Diyos, Divine Master Ben Idira Ecclesia Sr. Naisalaysay ko na nga sa inyo na nandun na nga siya doon sa Pilipidos, lungsod ng Cotabato, nanggagamot doon sa bahay ni Pilisardo Trosende. At mga kapatid, ay nang nanggamot siya doon sa bahay ni Pilisardo Trosende, ay nakita siya ni Crescencia Tangob at pinagmasdan talaga ang kanyang mga ginagawa ni Crescencia Tangob hanggang sa iningganyo nga ito ni Crescencia Tangob na sumama doon sa kanyang bahay at doon rin siya manggagamot sa kanyang bahay dahil parang nainggit na si Crescencia Tangob sa nangyari doon sa bahay ni Pilisardo Trosende na halos libo-libo katao ang dumadag sa araw-araw para magpagamot sa kanya. At ito namang si Panginoong Divine Master Ben Idira Ecclesia Sr. na si Dr. Laway noon ay sumama nga ito kay Crescencia Tangob at doon siya nanggamot sa bahay ni Crescencia Tangob. At dinagsa naman ang bahay ni Crescencia Tangob ng libo-libo katao dahil kung saan kasi si Panginoong Divine Master Ben Idira Ecclesia Sr. na manggagamot ay dadagsain siya ng libo-libong katao para magpagamot. At nakita nga ni Crescencia Tangob na laway lang talaga ang pinanggamot niya sa mga may karamdaman. Mga bulag, bingi, kuba, pilay, lahat ng mga klaseng sakit ay kaagad-agad na gumaling. At nasaksihan nga ito ni Crescencia Tangob na sa pamagitan lang ng laway na tumutulo at sinasalo doon sa baso or yahong para ipaligo doon sa mga pasyente at ipahidin sa mga pasyente. At gumaling nga kaagad-agad mga kapatid ang sinumang taong may karamdaman na kanyang na pahiran ng laway na yun. At nakita rin ito ng kapatid ni Vicente Caina na si Francisco Caina na mayroon ding karamdaman ng kanyang asawa na si Clara Caina. Kaya inimbitahan ito ni Francisco Caina na pumunta din sa kanyang bahay. At doon sa kanyang bahay ay malaki-laki ang kanyang bahay. Dalawang andana ito, two-story. At sumama nga itong si Panginoong Divine Master Ben Idira Ecclesia Sr. doon kay Francisco Caina na umimbita sa kanya doon rin sa kalapit lang na barangay doon sa Cotabato. Mga kapatid, kahit sino-sinong tao ang lumalapit kay Panginoong Divine Master Ben Idira Ecclesia Sr., mga Muslim, Kristiyano, mga tiruray, mayroon pa nga mga tiruray na lumapit para magpapagamot, ay ginagamot niya at walang pinipili. Mayroong mga mayaman na lumalapit, nagpapagamot, ay ginamot niya. Mayroong mga mahirap, lumalapit, ginamot niya. At yun na nga, sa pamagitan lang ng kanyang laway. At libo-libo talaga ang dumadagsa araw-araw doon. At sa panirahan niya doon sa bahay ni Francisco Caina ay isang buwan lang siya na nandun sa taong 1950 na napanggagamot niya doon sa bayan ng Cotabato. At inimbitahan naman siya nito ni Vicente Caina na pumunta doon sa Manday para doon na rin manggagamot. At sumama rin ito doon sa Manday na inimbitahan ni Vicente Caina. Itong si Vicente Caina ay lagi niyang pinapasan si Panginoong Divine Master dahil may kaliitan may ito. Kahit na nasa 16 years old na hanggang 17 years old na ang kanyang edad nun, ay tingnan siya ay parang isang maliit pa rin na bata na parang 12 years old ang kanyang pangangatawan. Kaya nang sumama siya doon kay Vicente Caina, dahil ito nga si Vicente Caina, isa sa nakasaksi na nakasakay sa tuwalya na ginamot niya noong may pasyente silang ginamot doon sa bayan ng Parang.
Kaya nasaksihan niya ito at hindi talaga mawala-wala sa isipan ni Vicente Caina ang pangyayaring iyon na first time sa kaniyang buhay na nakasakay ng tuwalya na tumatakbo sa dagat. Na parang isang pambot hanggang nakarating doon sa Manday. Dahil itong si Vicente Caina ay taga Manday man ito. Taga Manday, Cotabato. At doon nga siya tumira, si Panginoong Divine Master Bendera Clojior, sa bayan ng Manday na naman sa Cotabato, South Cotabato. At doon, libo-libo rin ang mga pasyente na dumadagsa doon, mga kapatid. Hanggang 1951 na siya nandun sa bayan ng Manday. At bigla na lang itong nawala, mga kapatid, doon sa bayan ng Manday, doon sa pamahay ni Vicente Caina. Bigla na lang itong nawala, na hindi nagpaalam kung saan pupunta, kung aalis siya. Hindi nagpapaalam. Ang mga naiwan lang doon ay yung mga laruan ni Panginoong Divine Master, yung mayroon siyang damit, sapatos na naiwan doon sa bahay ni Vicente Caina. At mga kapatid, sa gayon din na taon 1950, si Panginoong Divine Master ay nandun rin sa isla ng Kabilan. Nandun rin nananagat, pumapalaot, nakipagbarkadahan. Nandun rin sa kanyang pamilya, kanyang ina na si Nanay Justiniana Ecleo. Nandun rin nakisalamuha. Habang ang kanyang sarili naman ay nandoon naman sa bayan ng Panyog. Nandoon naman siya sa lugar ng Panyog. Nandun siya, umalis siya at pumunta doon sa lugar ng Panyog. Habang nandun siya sa lugar ng Panyog, mga kapatid, doon siya sa pamamahay ni John Digal. Doon siya sa pamamahay ni John Digal mismo. At nandun siya sa pamamahay ni John Digal dahil bumisita siya doon. Isang araw, mayroong hindi niya inakalang pangyayari na darating sa buhay niya. Isang araw, dumating ang isang barko ng mga engkanto. Barko ng mga engkanto na siya lang ang nakakita. Si Panginoong Divine Master Ruben Idira Ecleo Sr. lang ang nakakita ng barko na yon at ng mga engkanto na yon. At habang lumalapit si Panginoong Divine Master Ruben Idira Ecleo Sr. doon sa Dalampasigan, ay dumating yung isang bote ng mga engkanto na nakasakay ang mga engkanto doon sa bote. At pagbaba ng mga engkanto doon sa bote ay kinuha siya, dinampot siya si Panginoong Divine Master Bendera Ecleo Sr. Kaya sa pagdampot nito ay nagpupumigwas itong si Panginoong Divine Master Bendera Ecleo Sr. At may hawak man siyang punyal, kutsilyo. Kaya bawat engkanto na lumalapit sa kanya ay pinapatay niya, sinasaksak niya. At mangyayari iyon sa tuwing lulubog ng araw. Pagka alas 6, lulubog ng araw, mangyayari iyon. Kaya nilabanan iyon ni Panginoong Divine Master Bendera Ecleo Sr. dahil gusto siyang damputin, dahil dadalhin daw siya doon sa kanilang hari, doon sa kanilang kaharian. At umayaw si Panginoong Divine Master na dadalhin nila dahil iba na ang dibisyon na yun. Kaya nilabanan niya ang mga sundalo na mga hindi makita, mga engkanto na gustong kumuha sa kanya, gustong humuli sa kanya. At kinabukasan, binabalaanan na niya ang mga tao doon sa Panyog na paglubog ng araw, wag na kayong lumabas dahil makipaglaban ako dahil mayroong mga engkanto na gustong kukuha sa akin, dadalhin ako doon sa kanilang kaharian. Kaya yung mga tao, natakot ng mga tao dahil labanan kasi ang pinag-usapan niya. Natakot ng mga tao. Kaya pag oras na ng alas 6, ng liwanag at dilim, mag-abot na, ang mga tao ay tumatago na sa loob ng kanilang bahay. At naninilip lang ito, sinisilip lang nila si Panginoong Divine Master kung anong ginagawa doon sa Dalampasigan. At makita nga nila sa Panginoong Divine Master Bendera Ecleo Sr. ay nagkipaglaban, magkaganyan-ganyan si Panginoong Divine Master. Saksak ng saksak. Minsan pa nga nakikita nila na lumilitaw itong si Panginoong Divine Master. Lumilitaw sa hangin na para bang mayroong
nagdayong sa kanya ba, mayroong 4 na tao, 5, 6 na umalsa sa kanya, na lumilitaw at nagpupumigwas ito, pupumigwas yung mga paa niya, nagpupumigwas, nagpatid-patid ba, yung paa niya para makabitaw doon sa mga taong hindi nakikita na nag-alsa sa kanya. At yung punyal nga niya ay inano niya talaga, pinapatay niya talaga ang bawat engkanto na lumalapit sa kanya. Dahil ito ng mga engkanto ay hindi naman siya sinasaktan, hindi siya papatayin. Gusto lang nila kukunin siya na buhay, dadalhin doon sa hari nila ng mga engkanto. Ngunit umayaw nga itong si Panginoong Divine Master Benedict Cloher at umabot nga ng 1 linggo ang kanilang paglalaban. At nakikita nga ito ng mga tao na nakipaglaban talaga at hanggang alas 10 ng gabi nangyari ang kanilang labanan. At pagkatapos ng labanan nila ng alas 10 ay wala nang mga engkanto na dumating na nakabuti, wala na. Nakita nga nila itong si Panginoong Divine Master Benedict Cloher na pagod na nakahiga doon sa dalampasigan at nilapitan nga ito ng mga tao na nandoon sa panyog. Nilapitan nila at gulat na gulat sila dahil naliligo nga ito ng dugo. Naliligo ito ng dugo at tiningnan nila yung punyal, yung kutsilyo, ay mayroon nga itong mga laman-laman ng tao o hindi maipaliwanag. Basta may mga laman ito na nakadikit sa kutsilyo. Nakadikit sa kutsilyo ang mga laman-laman na parang may sinaksak nga siya at pag bunot niya natanggal, nasama pa ang mga laman-laman. Nandun nga nakadikit sa kutsilyo at naliligo talaga siya ng dugo. At inano siya nila John Digal, nasikaso siya, nilinisan, dinala doon sa bahay. Hindi na inalsa na nga lang siya pagdala doon sa bahay dahil sa sobrang pagod. At halos gabi-gabi yun mangyayari mga kapatid. Gabi-gabi mangyayari sa loob ng 1 linggo. At may isang pagkakataon pa nga na nakipaglaban siya. Pagkatapos ng labanan ay dumating na mga tao, nakiusyoso na dahil tapos ng labanan umuwi ng mga engkanto na hindi nakikita, umuwi na doon sa barko. Nang nakita nga ng isang lalaki na matapang yung punyal ni Panginoong Divine Master at mayroon tong nadalang laman na medyo ganyan kalaki, malaki-laki na laman na dala, ay kinuha nga ito ng isang matapang na tao at kinain. Kinain niya ang laman na nandun sa punyal ni Panginoong Divine Master, kinain. Nang nakain na niya ay sinabi niya, masarap naman pala ito, sabi ng isang tao na yun. Kaya narinig yun ng mga narinig at nakita ng mga kapitbahay nila nakiusyoso, ay nag-aagawan tuloy sila sa pagkuha ng mga laman na nadala sa pagsaksak ni Panginoong Divine Master Benedict Cloher doon sa mga engkanto na hindi nakikita. Kaya nang naano nila yun, nakuha na, ay kinain nga nila. Kinain, hindi sila nandidiri. Hanggang 1 linggo yun mga kapatid, yung pagkipaglaban ni Panginoong Divine Master Benedict Cloher doon sa mga engkanto na gustong kumuha sa kanya at naubos ngayon. Ang natira lang doon sa barko, yun na lang operator, yun na lang siguro yun na lang kapitan nila ang natitira dahil umalis man yun, umuwi. Hindi na nagpadala ng bote na may laman ng mga sundalo nila. Kasi naubos na nga ang mga sundalo nila, ang natira na lang doon, yun na lang mga operator ng barko. Kaya yun ang nangyari mga kapatid. Ngunit pagkatapos noon, umuwi siya doon sa kabilan at hindi yun nalaman ng kanyang mga barkada, kanyang pamilya, hindi yun nalaman na siya ay umalis at pumunta sa panyog. Habang ang sarili naman niyang buhay ay nandun rin, sabi ko sa inyo, nandun rin sa Cotabato, nandun rin sa Pilipidos, Cotabato, nandun rin sa Manday, South Cotabato, nanggagamot din. At pagkaraan pa ng ilang linggo naman mga kapatid, ay pumunta naman siya doon sa Balakson Leyte. Doon sa Balakson Leyte. At yun naman ang isasalaysay ko sa inyo sa susunod kong video. Yung pagpunta naman niya doon sa Balakson Leyte, doon sa pamahay ni Pedro Montibis. Yun naman ang isasalaysay ko sa inyo sa susunod kong video. Ang tabayanan niyan kung ano ang ginagawa naman niya doon sa Balakson Leyte, sa pamahay ni Pedro Montibis. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa iyong panonood.
sa aking Diyos, Divine Master Ruben Directly Senior, King of all Kings, Master Ruben Directly Senior, Divine Grandmaster Ruben Madron Iclo, sa lahat ng mga makita at hindi makita. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nag-subscribe sa YouTube channel kong ito. Sana mayroon kayong matutunan at isiksik niyo talaga sa utak, sa puso ninyo, para mayroon kayong alam na history ng tunay na Diyos. Dahil ang tunay na tauhan ng Diyos ay alam ang history ng kanyang Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat.